naman. Kamusta po kapakiramdam niyo? Ay, Miss Velma, we have visitors. Manuel? Noah? Jeffrey? Colleen? Andrea? Mga anak. Kinabahan naman po ako dun, Nay. Akala ko po nakalimutan niyo na kami. Bakit ka naman kayo makakalimutan? ay alam na namin. Nasabi na ho sa amin na may tumuro kayo sa utak. Noah, bakit mo naman sinabi? Di ba napag-usapan natin? Huwag mo na. Velma, walang sinabi si Noah. Huh? Nalaman ko lang nung sinundan ko kayo sa Davao. Davao? Ba't nandun kami sa Davao? Wala masyata akong naaalala. Nay, relax lang po kayo. Epekto raw po talaga yan ng brain tumor niya, sabi ni Doktor. You are experiencing some memory loss, Miss Velma. Normal lang ito sa frontal lobe meningioma. Yung ibang memories, malinaw. Yung iba, patchy, malabo. Some memories are even blocked entirely. Walang predictable pattern. Doc, ibig sabihin ba nito, pwede ko makalimutan yung mga anak ko? Memories can come and go, lalo na pag may pressure pa yung tumor sa frontal lobe mo. Kaya iwas stress. At wag nating pwersahin ipaalala ang mga hindi niya na naalala. Lalo na yung mga painful memories. Stick to the positive and the familiar memories. Makakatulong to sa stabilization ng cognitive niya. Doc, sino po kayang nagdala sa kanya dito? Para lang po mapasalamatan namin. Ako? Nasa'yo pala talaga si nanay. Ang tagal namin siyang hinahanap kung saan-saan kami nag-iikot. Bakit mo siya kinidnap? Sandali, Andrea, ano ba sinasabi mong kinidnap? Nagpunta siya kanina sa bahay ko. Pagod. Silog mo kaming gaguhin? Jeffrey, kung hindi kayo naniniwala, edi i-check niyo yung CCTV ng kapitbahay namin. Noong nagpunta si Manuel kahapon, wala pa si Velma, hindi siya nagpunta doon. Malay ba namin kung saan mo siya tinago? Mga anak, bakit niyo inaaway ang best friend ko? Tinulungan niya ako. Sabi ka ng totoo. Anong ginawa mo? Bakit nasa'yo si nanay? Magsabi ka ng totoo. Tsaka anong best friend sinasabi ni nanay, ha? Anong ginawa mo? Pinagsamantalahan mo yung kalagayan ni nanay? Alam mo, mahina siya ngayon eh. Bakit mo ginagawa na naman to sa pamilya namin? Ginugulo mo kami, hindi ka na naawa sa amin? Ito ba kalagayan ng nanay ko? Everyone, please. This is not helping her. Iwanan niyo na muna siya. This is not good for her. Mari, Tess, Hindi kayo magkaibigan. Hindi kayo magkaibigan. Tess, Sige na, Andre. Sige. Ano ba sinasabi mo? Sige na, Andre. Mahihimong ka pa dyan? Sumama ka sa amin? Ano ka? Ha? Talagang pinagsasamantalahan mo yung nanay namin. Bakit ka ganyan? Ginagawa mo lagi ito sa pamilya namin, ha? Hindi ko ba napapapag Andrea, na kami? sandali Magsabi lang. ka ng totoo, Hazel. Bakit nasa'yo si nanay?
Andrea, hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Nagpunta si Felma sa bahay namin, on her own. Talaga ba? Sa lahat ng tao talagang sa'yo pa siya pupunta? Ewan ko, hindi ko alam. Baka dahil sa kondisyon niya. Hindi ba sinabi sa inyong doktor na she's suffering from inconsistent memory loss because of her frontal lobe meningioma? Ano ba yan? Grabe naman kayo. Parang wala kayong utang na loob. Tinulungan ko na nga si Felma, di ba? Pagkatapos nagkagalit kayo. Sana pala, pinabayaan ko na lang siya sa gate. Hindi ko na lang siya pinapasok. Pakibigyan na lang kay Felma. Apa! Hazel! Tay! Hazel! Hazel, sandali na. Hazel, mag-usap muna tayo. Ha? Hazel! Ano namang kalokohan to? Manuel, pwede ba? Inaway na ako ng mga anak ko. Huwag ka nang dumagdag pa. Hindi ko lang talaga alam kung bakit hindi kayo lahat naniniwala sa akin. Kasi mahirap paniwalaan na pinuntahan ka ni Felma. Si Felma na nga nagsabi, di ba? Niligtas ko siya. Tinulungan ko siya. Kusang loob siyang lumapit sa akin. Ngayon, di ko alam kung paano o kung bakit. Kung may masama akong intensyon, di ko siya dapat dito sa ospital dinala. Manuel, oo, galito ako kay Felma. Galito ko sa kanya dahil kabit mo siya. Kaaway ko siya. Pero nurse din ako. May sinumpaan akong tungkulin na magligtas ng buhay ng tao. Kahit nakaaway ko pa. Ba't ganon? Di ba dapat imbis na magalit kayo sa akin, nagpapasalamat pa kayo? Niligtas ko yung buhay ni Felma. Manuel, puro na lang ba kasamaan ang nakikita mo sa akin? Buksan mo naman yung mga mata mo. Eto po na mga pictures po natin nung nag-outing tayo. Ang saya-saya natin. Ganda ng shots ko dyan. Oo nga, may mga naalala naman ako, pero patsi-patsi lang. Hindi ko rin naman maalala kung bakit tayo nag-outing. Ano na yun, nagkayayaan lang tayo. Hinaharang ng utak ni Felma yung masasakit na alaala. Nakalimutan nga niya na iniiwan ko siya eh. Tapos, hindi niya maalala si Jessica, pati yung pagkamatay nito. Pero bakit niya naaalala si Hazel? Noah? Manuel? Anong pinagbubulong-bulungan niyo dyan? Ano kasi Felma, nagtataka lang kami kung bakit kay Hazel ka pumunta. Hindi ko rin alam eh. Pero baka dahil sa best friend ko siya? Felma, hindi ko best friend si Hazel. Ang sabi ng doktor, huwag natin guluhin ang isip niya. Pero maayos naman yung trato niya sa'yo. Oo, Manuel. 2 beses nga niya akong iniligtas eh. Nung nagka-seizure ako. Tapos yung sumakit yung ulo ko. Naakala ko ikamamatay ko. Buti na lang, sinugod niya ako dito. Utang ko yung buhay ko sa kanya. Ano na naman, Manuel? Ano naman ibibintang mo this time? Hinahanap ka ni Felma. The swelling has progressed. The tumor is aggressive. And hindi rin natin alam kung cancerous. Kaya kailangan na natin tanggal ang tilis. Excuse me. Friend,
if I may suggest, magpa-opera ka na. Are you seriously wishing for Velma to die? I-wish ko man o hindi, it will happen. Now, let's make that dream a reality. Hazel?